Ang storyang ito ay pinamagat ng Kaldag Mo Ako Captain, Episode 6. Simulan na natin ang kwento. Hindi ko akalaing sa isang gabi, ganito pala kasayang pakiramdam na may barkadang inuwian. Hindi man kami magkakakilala noon, ngayon pakiramdam ko, pamilya ko na sila. Yes, dumating na rin! Pizza! Uy, huwag niyong ubusin yung chicken ha, akin yan. Hulul ka ba? Wala pa nga nagbubukas, inaangkin mo na. Captain, pakisaway nga to. Bahala nga kayo dyan. Basta, huwag niyong ubusin lahat ha, may hindi pa kumakain. Napalingon sila sa aking lahat. Oo nga, si Rookie pa. Ay Lucas, anong gusto mo? Pizza? Chicken? Burger? Kahit ano na lang. Okay na ako. Hindi pwedeng kahit ano, may ranking dito. Oo nga, number 1 chicken. Number 2 pizza. Number 3, pag wala nang tira, yung dulo nila ng tinapay ng pizza. Sige na, kumuha na kayo. Bago pa kayo mag-away-away dyan. Para mga batang gutom na gutom. Wala pang 5 segundo, halos maubos na kagad yung laman ng mesa. Captain, beer naman tayo! Nasa ref, kayo na kumuha. Lucas, soft drinks ha? Oo, hindi ako uminom eh. Ay, sayang. Okay lang. May videographer naman tayo mamaya niyan. Oo nga, kapag may sumayaw, may ebidensya, no? Habang sila abala sa pagbubukas ng beer, tahimik lang akong kumuha ng soft drinks. Hindi naman ako naiilang sa totoo lang. Masaya pala silang kasama, no? Captain, toast tayo! Lahat sila, nagtaas ng bote. Maging ako, tinaas ko na rin yung soft drinks ko. Para sa bagong rookie! Na laging inaasar. Na lagi ring namumula. Hoy, hindi kayo talaga. Welcome to the team, Lucas. Cheers! Hindi ko napigilang ngumiti sa simpleng salitang sinabi ni Captain pero parang ang sarap pakinggan. Oy, lipat mo nga sa Lakers! Ano, Warriors eh! Pareho kayong mali, Bulls pa rin! Bulls? Ano ka bang taon na bubuhay ah? Ay nako, basketball pa ba yung pinag-uusapan nila? O nagsisimula na silang mag-away? Hoy, hayaan nyo na nga yan. Basta wala mag-aaway dito ha. Si Captain sila nagsisimula eh. Sinong sila? Kulang naman eh. Ref! Technical foul oh! Ano ba yan? Nagpatuloy ang tawanan. Habang ako, tahimik lang na kumakain. Minsan lang din ako sumisingit sa usapan. Mas gusto kong panoorin silang magkulitan eh. Oy Rookie, may tanong ako. Ano yun? Sino mas pogi? Ako si Captain ha? Ha? 5 seconds. 5, 4, 3. Uy, ang tagal naman. Eh kasi, ayan, nahihirapan ha. Alam na. Sige na, sagutin mo. Eh, syempre si Captain. Oh, grabe. Harap-harapan talaga. Walang paligoy-ligoy si Lucas oh. Rookie, mukhang may favoritism ka ah. Hindi naman kayo naman oh. Tama na nga kayo. Pinagtitripan nyo na naman si Lucas eh. Ayan, pinagtatanggol na naman ni Captain. Captain talaga oh. Hindi ko na lang sila pinatulan. Nakikitawa na lang din ako. Ang gaan pala sa pakiramdam kapag tinuturing ka na lang isa sa kanila. Lumipas ang halos 1 oras. Unti-unti nang naubos yung pagkain. Pati yung mga beer.
isa-isa na ring nababawasan. Captain, isa pa! Friday naman eh! Dahan-dahan lang. Baka mamaya hindi na kayo makatayo niyan eh. Relax, Captain. Sanay na kami. Oo nga. Professional drinkers kaya kami. Hindi kami nalalasing. 3 minuto lang ang lumipas. Napatunayan nilang sinungaling sila. Captain, medyo... May tanong ako eh. Ano na naman yun, Josh? Kapag naging coach ka balang araw, pwede bang ako na yung assistant coach mo ha? Bakit ikaw? Kasi magaling akong sumigaw eh. Tapos bigla siyang tumayo. Team, defense! Defense! Ulul mo. Nasa sala tayo, hindi to gym, no? Tumigil ka nga, Josh. Technical foul! Makalipas ang ilang minuto, si Kevin naman yung tumayo. Guys! May sasabihin ako eh. Lahat napatingin sa kanya. I love you guys. Bigla niyang niyakap si Marco. Ano ba yan, Kadiri? Lasing ka na eh, bitaw nga. Best friend kita eh. Ano ka ba, hindi tayo best friend no? Magka-teammate lang tayo. Ay, beer ba talagang iniinom nila o truth serum? Ito talagang itong mga to. Captain, picture naman tayo. Sige, Liga, tara dito. Nagtipon-tipon silang lahat sa harap ng sofa. Lucas, dito ka na, sa tabi ni Captain. Ha? Bakit naman ako? Ikaw ang bunso eh, VIP ka, tara dito. Oo nga, dyan ka na. Wala na akong nagawa. Lumapit ako at tumabi kay Captain. Oh guys ha, smart. 3, 2, 1. Isa pa, waki naman. Nung waki na, biglang kung ano-anong mukha ang ginawa nilang lahat. Maliban sa akin at kay Captain. Uy, kayong dalawa, seryoso nyo naman. Ngumiti naman kayo, parang wedding picture eh. Hindi ko napigilang matawa. Sa gabing yon, mas marami akong ngiti kaysa sa buong linggo ko. Fast forward tayo. Around mga 12:30 a.m. Unti-unti nang huminang ingay sa sala. Ang dating puno ng tawanan, napalitan na ng mahihinang hilik. Guys, 5 minutes lang ah. Pipikit lang ako. Pagkahiga niya sa sofa, wala pang 5 segundo, humihilik na. Mga weak kayo. Isa-isa silang bumigay. Hanggang sa 2 na lang kaming gising. Ako at si Captain. Luwas. Luwas? Gising ka pa ba? Gising pa naman. Tara, samahan mo ako sa balcony. Ang init dito eh. Tahimik akong tumango. Hindi ko alam na ang simpleng paglabas naming dalawa sa balcony ang magiging simula ng unang pagkakataong makikilala ko. Hindi ang captain ng Adamson, kung hindi si Adrian mismo. Mahina ang ihip ng hangin, pero malamig. At sa ibaba, makikita ang mga ilaw ng lungsod. Sa loob naman ng kondo, maririnig mo yung mga hilik ng mga teammates ko. Siguro, ito na yung pinakatahimik na sandaling magkasama kami ni Captain. Walang basketball, walang asaran, walang ingay. Kami lang,
at ang malamig na hangin ng gabi. Lumapit si Adrian sa railing. Bit-bit ang isang lata ng beer. Ako naman, soft drinks pa rin ang hawak ko noon. Hindi ka talaga umiinom, no? Hindi po eh. Hindi lang talaga ako mahilig. Okay yan. Good yan. At least may matino pa rin kasama. Captain, ano yun? Madalas ba silang pumunta rito? Kapag Friday, halos lagi. Eh, hindi ka ba naiingayin sa kanila? Sa totoo lang, mas gusto ko ang maingay eh. Kapag tahimik kasi, mas marami kang naiisip. Nung mga narinig ko yon, parang may bigat ang paraan ng pagkakasabi niya. Captain, pwede ba ako magtanong? Oo, sige lang. Wala ba kayong kasama rito sa condo mo? Wala eh. Isa lang talaga ako rito. Akala ko, kasama mo yung parents mo. Hindi. Tsaka only child ako. Pareho silang nasa Canada. Doon sila nagtatrabaho. Gano'n na sila katagal doon? Simula nung high school. Umuwi naman sila pero madalang. Minsan Christmas, minsan summer. Depende sa schedule nila eh. Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ko kasi kayang isipin kung paano ang umuwi araw-araw sa bahay na wala nag-aantay. Alam mo Lucas, nung una, mahirap. Pero habang tumatagal, nasasanay na rin ako. Napangiti si Adrian nun. Pero ramdam kong hindi yun isang masayang ngiti. Kaya siguro, kapag nandito sila Marco, si Josh, si Kevin, yung buong team, hindi ako naiinis kahit ang ingay-ingay nila. Dahil sa totoo lang, mas gusto ko pa narinig sila nagtatawanan eh. Kahit minsan, sobrang kulit na nila. Mukha nga po eh, para silang mga bata. Oo, pero sila rin yung dahilan kung bakit hindi masyadong tahimik ang buhay ko. Hindi ko na malayang mas lalo ko pa siyang hinangaan. Sa school, captain siya. Sa team, leader siya. Pero pagdating sa bahay, isa lang pala siyang taong ayaw mapag-isa. Captain, hindi mo ba sila namimiss? Sandaling natahimik si Adrian. Nakatanaw lang siya sa mga ilaw ng syudad. Sobra ko silang namimiss. Lalo na yung birthday ko, Christmas, New Year. Minsan ang hirap pala mag-celebrate no kapag mag-isa ka. Pero, nasasanay na rin ako eh. Bigla ako nalungkot para sa kanya. Noon ko lang na-realize na kahit may magandang kondo, may sariling sasakyan, at halos nasa kanya ng lahat, may mga bagay pa rin palang hindi kayang bilhin ng pera. Pero, Captain, mukhang okay ka naman ah. Mukha lang. Minsan, nagpapanggap lang din ako. Kapag nasa school, Captain ako. Kailangan kong maging matatag. Kapag nasa bahay, wala naman nakakakita eh. Kaya okay lang mapagod. Okay lang malungkot. Hindi ko akalaing may ganito pa ring side si Adrian. Hindi siya laging matapang. Hindi siya laging okay. Katulad ko, may mga bagay din pala siyang kinikimkim. Captain, may tatanong sana ulit ako eh. Sige, ano yun? Kanina yung babaeng kausap mo, si Jessica? Curious ka sa kanya? Hindi. Nagtataka lang. Mukha kasing close kayo eh. Si Jessica. Oh,
Best friend ko yun. Childhood friend. Magkatabi kami ng bahay noon. Sabay kaming lumaki. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagsasawang asarin ako. Ah, ganun pala. Bakit? Akala mo girlfriend ko, no? Ha? Hindi ah. Nagtatanong lang. Sigurado ka? Oo naman. Sa totoo lang, bigla akong nakahinga ng maluwag. Parang may malaking batong nawala sa dibdib ko. At kahit hindi ko maintindihan kung bakit, masaya akong marinig na wala pala silang relasyon. Actually, si Jessica na lang ang natitirang taong halos alam ang buong buhay ko. Kilala niya ako bago pa ako maging varsity. Bago pa ako maging captain. Ang swerte niya, no? May kaibigan siyang hindi siya iniiwan. Hindi naman lahat ng tao sa buhay ko nagstay eh. Ah, anong ibig mong sabihin na hindi lahat nagstay? Napabuntong hininga si Adrian. Tahimik muna siyang uminom ng beer. Pagkatapos, napangiti. Hindi masaya, kundi parang tinatawanan na lang niya yung nakaraan. Ay, alam mo may girlfriend ako noon. 4 years din kami. High school hanggang first year college. Akala ko siya na talaga eh. Tapos isang araw, sinabi niya na may kailangan siyang aminin sa akin. May iba na pala siyang mahal. Hindi ko na malayang napahigpit ang hawak ko sa lata ng soft drinks. Captain, ang sakit siguro nun ano? Oo, masakit. Pero, alam mo kung ano yung mas masakit? Hindi niya ako pinagpalit sa ibang lalaki. Iniwan niya ako para sa isang babae din. Noong una, sinisisi ko yung sarili ko. Iniisip ko na, hindi ba ako naging sapat? May kulang ba sa akin? May mali ba akong ginawa? Ay, pero habang tumatagal, na-realize ko na wala naman pala talaga akong laban eh. Kung doon talaga siya magiging masaya, wala akong magagawa. Habang nakikinig ako, mas lalo kong naintindihan kung bakit may lungkot sa mga ngiti ni Adrian. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil minsan na siyang nasaktan. Kaya ba hanggang ngayon, wala ka pang girlfriend? Takot na siguro. Takot? Bakit? Takot na. Takot na masanay na naman sa presensya ng isang tao. Tapos, bigla na lang siya mawawala. Humina ang ihip ng hangin. Parehas kaming natahimik. Parang may gustong lumabas sa aking bibig. Adrian, hindi ka na magiging mag-isa. Doon ko lang napagtanto ang sinabi ko. Ha? What do you mean? Ang ibig kong sabihin, hindi ka na magiging mag-isa kasi nandito naman kami. Sina Marco, Josh, Kevin, ako, yung buong team. Yun nga, yun ang ibig kong sabihin sa'yo. Matagal akong tinitigan ni Adrian. Pagkatapos ngumiti siya. Ngiting iba sa mga ngiti niya kanina. Mas totoo, mas payapa. Salamat Lucas ha. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay yung sinabi mo. Napangiti rin ako. Pero ang totoo, hindi lang team ang gusto kong sabihin eh. Ang gusto kong sabihin, nandito ako para sa'yo. Pero hindi pa pwede. Hindi pa sa ngayon. Nako, wala yan Captain. Ikaw pa ba?
Tahimik lang kaming dalawa noon. Pareho lang nakatingin sa mga ilaw ng syudad. At tanging ihip lang ng hangin ang maririnig. Lucas, alam mo, hindi ako madalas magkwento tungkol sa sarili ko eh. Bakit naman? Hindi ko rin alam. Siguro, hindi lang talaga ako sanay. Pero ngayong gabi, parang ang dali mag-open up. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa alak or what. Pero siguro, Lucas, dahil ikaw kasi mas gusto mong makinig kaysa sa magsalita. Nung mga oras na yon, parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ganun ba? Oo, ganun nga. At salamat ah. Salamat sa pakikinig ah. Hindi ko na malayang napangiti na rin pala ako. Maya-maya, unti-unti nang lumalakas ang ihip ng hangin. Napapayakap ako sa sarili ko noon. Giniginaw ka ba? Medyo lang, pero okay lang ako. Hindi na siya nagsalita. Tahimik lang siyang pumasok sa loob ng kondo. Iniwan niya ako sa balcony. Napakunot noo ako. Akala ko nga may nasabi akong mali eh. Ilang segundo lang lumipas. Bumalik siya. May hawak na kulay itim na hoodie. O ito, suotin mo. Naku, hindi na. Okay lang talaga, promise. Huwag ka nang makulit. Sipunin ka pa niyan eh. Hindi na niya inantay ang sagot ko. Marahan niyang ipinatong ang hoodie sa balikat ko. Ang bango ng hoodie na yon. Amoy na amoy ang scent ni Adrian. Ay, hinding-hindi ko makakalimutan yon. Bigla ako natigilan. Hindi naman niya ako niyakap pero... Ewan, hindi rin niya ako hinawakan. Basta hindi ko maipaliwanag kung bakit parang... uminit yung pakiramdam ko. Halika na. Baka magising pa yung mga bugok na yun eh. Ubus na naman yung pagkain, panigurado. Mukhang imposible yon. No, hindi mo pa sila kilala. Kahit tulog, kaya nilang kumain, no? Parehas kami nagtawanan at sabay kaming pumasok sa loob. Tahimik na ulit ang sala. Pero humihilik pa rin sina Marco at Josh. Samantalang si Kevin, may hawak pa rin isang pirasong pizza habang tulog. Grabe! Paano siya nakakatulog na may hawak na pizza? No, talent niya yan. Habang naglilipat si Adrian, napansin kong isang lumang photo sa ibabaw ng TV ang nakalagay. Captain, sa'yo ba to? Oo, sa akin yan. Luma na yan eh. Pwede kong tignan? Sige lang. Binuksan ko ang unang pahina. Puro larawan ng isang batang moreno na singkit na halos hindi ko kagad nakilala. Sandali. Ikaw ba to? Oh. Captain, ang cute mo pala nun. Hindi nga eh. Parang ang pangit ko nga dyan eh. Promise, ang cute mo nga. Mukha kang maliit na bao na may buhok. Ganun ah. Ikaw nga siguro, mukha kang siopaw nun eh. Grabe, hindi ako siopaw no. Maputi lang siguro. Sa unang pagkakataon, hindi ko siya nakikita bilang captain. Hindi bilang varsity player. Kundi bilang si Adrian. Yung batang minsang nangarap, nasaktan, at natutong ngumiti ulit. Habang binabaliktad ko ang mga pahina, may isang litrato ang kaagad na nakakuha ng pansin ko.
Dalawang batang nakasuot ng school uniform. Magkatabi. Parehas na nakangiti. Captain, ikaw to? Pero sino yung katabi mo? Ah, yan ba? Si Jessica yan. Grade 2 kami niyan. Di ba nga sabi ko magkatabi kami ng bahay noon? Araw-araw din kami magkasama. Binuklat pa niya ang album. Halos bawat taon, kasama niya si Jessica. Field trip, recognition day, Christmas party, birthday. Minsan nga Lucas, alam mo, akala nung mga teacher, magkapatid kami. Talaga? Akala nila magkapatid kayo? Kasi lagi nga kami magkasama, di ba? Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi ko namalayang napangiti na lang ako. Hindi dahil sa mga litrato, kundi dahil sa wakas, nawala na rin yung kung ano pang mga pagdududa ko. Ay, hindi pala sila magkasintahan, magkaibigan lang. At higit sa lahat, parang pamilya na yung turing nila sa isa't isa. Bakit mo natanong? Saka, bakit ganyan itsura mo? Ha? Anong ibig mo sabihin? Eh kasi, kanina ka pa nakangiti. Ah, wala. Naalala ko lang, ang dami niyong pinagdaanan. Oo, madami talaga. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagsasawang sermonan ako. Mukhang mabait naman siya, Captain, ano? Oo naman. Mabait talaga yon. Makulit nga lang. Parang ikaw. Ako? Makulit? Oo, hindi ba? Hindi ah. Tahimik nga ako eh. Ah, talaga? Eh, sino nga ulit yung halos hindi makatingin sa akin nung first day ng practice ha? Captain naman eh. Ayan, namumula ka na naman eh. Napahawak ako sa pisngi ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa hiya o dahil sa paraan ng pagtitig niya sa akin. At sa gabing yun, hindi ko na malayang mas naging magaan ang pakiramdam naming dalawa. Parang hindi na lang kami captain at rookie eh. Unti-unting nagiging magkaibigan na rin kami. Isa-isa na naming sinara ang photo album. Halos 2:00 na pala na madaling araw noon. Late na pala, Captain. Oo nga eh. Hindi na rin siguro makakauwi yung mga yan. Hayaan na lang natin sila dito. Napatingin kami sa sala. Humihilik pa rin sina Marco. Magkayakap pa sina Josh at Kevin sa isang unan. Captain, tingnan mo sila oh. Mamaya, hindi na nila maaalala yan. Eh ikaw, dito ka na rin matulog. Madaling araw na rin naman na Lucas eh. Okay lang ba? Oo naman. Ayokong bumiyahe ka pa ng ganitong oras, no? Baka malagot pa ako sa mama mo eh. Sa totoo lang, hindi na rin ako tumanggi. Pagod na rin kasi ako nun eh. Lumapit si Adrian sa isang cabinet. Kumuha ng 2 unan at isang makapal na kumot. O ito. Ito na lang muna ah. Kasya naman tayo dito sa sofa, di ba? Sigurado ka? Oo, masikip pero kakayanin. Hindi naman malitang sofa. Pero dahil nandun sina Marco sa kabilang couch, ito na lang talaga yung natitirang pwedeng higaan.
Humiga muna si Adrian. Ako naman, dahan-dahang humiga sa kabilang dulo. May pagitan pa kaming dalawa. Lukas, papatayin ko na yung ilaw Ah, hinaantok na ako eh. Sige, Captain. Good night. Good night, Lucas. Ilang segundo lang, nilamunan ng katahimikan ng buong kondo. Tanging mahihinang hilik ng mga kasama namin ang maririnig. Akala ko makakatulog kaagad ako. Pero hindi. Siguro dahil ngayon lang ulit ako nakatulog sa bahay na hindi sa amin. Makalipas ang ilang minuto, mas lalo pang lumamig ang aircon. Hindi ko na malayang napayakap ako sa sarili ko. Maya-maya, tahimik na bumangon si Adrian. Hindi siya nagsalita. Marahan lang niyang hinila yung kumot. Tapos tinakpan kaming dalawa. Okay lang yan, Lucas. Mamaya ka pa niyan lalamigin. Salamat. Tapos muli siyang humiga. Nung mga oras na yon, nakaramdam ako ng kakaibang payapa. Parang ligtas ako kapag katabi ko siya. Habang mahimbing ang tulog ko, unti-unti pala akong gumagalaw. Hanggang sa yung ulo ko napasandal sa balikat ni Adrian. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Dahil pareho na pala kaming nakatulog. Magkatabi, magkahati sa isang kumot. Minsan, may mga taong hindi mo namamalayang unti-unti nang nagiging pahinga mo. At may mga gabing hindi mo malilimutang balikan. Hindi dahil may nangyaring espesyal, kundi dahil sa simpleng pakiramdam na may katabi kang taong nagpapagaan ng lahat. What's up, everyone? Grabe, August na, no? Sorry guys pala nung nakaraan, Hindi ako nakapag-upload eh. Medyo naging busy kasi tsaka meron akong inayos. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang, nag-start pa lang tayo sa kwento ni Lucas at Adrian. At ngayon, isang buwan na lang, bare months na naman. Sana bago matapos yung taon, mas marami pa tayong magawang memories dito sa channel natin. At sana hanggang dulo, magkakasama pa rin tayo. You know what I realized after this episode? Hindi pala lahat ng taong mukhang strong, okay na sila. Minsan, yung mga taong akala nating pinakamatatag, sila pa yung mga may pinakamaraming tinatagong sugat. At ang nakakalungkot, hindi natin kaagad yun napapansin. Kaya kung may mga kaibigan kang biglang gustong magkwento, huwag mong madaliin. Huwag mong isipin na kailangan mong solusyonan lahat ng problema niya. Minsan, ang kailangan lang niya, yung isang taong handang makinig. Yung isang taong hindi aalis sa tabi niya. Yung isang taong magsasabing, hindi ka na mag-iisa. Kasi sa totoo lang, hindi naman lahat ng tao naghahanap yan ng advice eh. Sometimes, ang hinahanap lang nila yung assurance na kahit ganong kabigat yung pinagdadaanan nila, may taong mananatili sa tabi nila. At sana ganon din tayo, no? Yung maging ganong klaseng tao sa mga taong mahal natin. Kayo guys, ano yung mararamdaman nyo kung may isang taong nagsabi sa inyo na hindi ka na mag-iisa? Ako kasi siguro after niyang sabihin yun, baka kinilig na ako tapos baka nag-kiss na kami sa bayhag. Joke lang guys. Baka mamaya may magsabi sa inyo sa comment na
Grabe ka naman rin, ang bilis mo naman. Kiss agad sabay hug, pamigay yan. Biro lang yun ha, pinapatawa ko lang kayo. Pero, pero ano ba, friendly assurance lang ba yun? O may mas malalim na nakahulugan? Comment your thoughts below guys. Maraming salamat po sa pakikinig hanggang sa muli. Ingat kayo palagi and I'll see you in the next episode of Kaldag Mo Ako Captain. Wait lang. Gusto niya yan, may asa dulo. Tama na, ayoko na. Ang haba na nito. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course guys, please continue sending your stories sa mendamanstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.